Sa Marangyang Bulwagan ng Quezon City The Regional evidence Trial clearly Court, shows that the isang defendant was ordinaryong not Martes at ng the scene umaga of ay the magiging crime. hindi malilimutang araw para sa lahat ng naroroon. Ang sala ay puno ng mga abogado sa mamahaling barong, mga saksi na naka-formal attire, at mga court personnel na sanay na sa rhythm ng hustisya. Sa gitna ng lahat, si Judge Carmen Villanueva ay nakaupo sa kanyang mataas na upuan. Ang kanyang mahaba at nakasuklay na buhok ay nagbibigay sa kanya ng aura ng absolute authority. Ngunit sa likod ng mahigpit na ekspresyon at expensive robe, si Judge Villanueva ay may sikreto na hindi alam ng sino man. Ang kanyang kayabangan ay mas mataas pa sa kanyang posisyon. Sa loob ng 20 taon bilang judge, nakasanayan na niya ang pagiging superior sa lahat ng pumapasok sa kanyang korte. Para sa kanya, ang mga tao ay may hierarchy at siya ay nasa tuktok. Nang umaga na iyon, pumasok sa kanyang sala ang isang 28 taong gulang na binata na natatanging nagkakaiba sa karaniwang nakikita doon. Si Marcus Chen ay nakasuot ng simpleng polo shirt na nabili sa ukay-ukay, lumang maong na may mga patch at rubber shoes na halatang ginagamit na sa maraming lakad. Ang kanyang buhok ay kulot at medyo mahaba. Ang mukha ay may stubble na nagbibigay sa kanya ng rebellious look. Sa mata ng lahat, isa siyang ordinaryong tambay na napadpad sa maling lugar. Ano ba itong ginagawa dito? Bulong ng isang clerk sa kasama. Parang naligaw ang batang ito. Si Marcus ay naglakad papunta sa witness stand na may kalmadong confidence na hindi tugma sa kanyang simple na hitsura. Ang kaso ay tungkol sa property dispute, isang komplikadong usapin sa pagitan ng dalawang mayayamang pamilya tungkol sa 50 hectare na lupa sa Laguna na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Ikaw ba si Marcus Chen? Tanong ni Judge Villanueva. Tinignan siya mula ulo hanggang paa na may halatang pagkakadisgust. Opo, Your Honor, sagot ni Marcus ng simple, hindi natatakot sa intimidating presence ng judge. At ikaw ay... Tumingin ang judge sa mga papel. Witness para sa plaintiffs? Opo, si Judge Villanueva ay tumawa ng mapakla. Para sa kanya ito ay isang insulto sa kanyang korte. Ano ang ginagawa ng isang mukhang tambay sa isang case na involves millions? Tingnan mo lang ang damit niya. Mas maayos pa ang katulong niya sa bahay. Ang hindi alam ni Judge Villanueva ay nasa harap niya ang isa sa mga pinakamayamang young entrepreneur sa Southeast Asia. Si Marcus Chen ay may net worth na 2.8 billion pesos, may-ari ng Chen Industries, isang technology empire na naka-operate sa 12 bansa. Ang kanyang simpleng damit ay hindi dahil sa kahirapan, kundi sa conscious choice na maging low profile at makipag-connect sa ordinary people. Young man, sabi ni Judge Villanueva na may condescending tone, sigurado ka ba na nasa tamang lugar ka? Baka mali ang pinasukan mong korte. Ang mga tao sa sala ay nagsimulang magtawanan. Si Marcus ay nakatingin lang sa judge na walang emosyon sa mukha, ngunit sa loob nagsisimula ng mag-boil ang dugo niya. Ito lang ang simula ng isang araw na magbabago sa lahat dahil si Judge Carmen Villanueva ay malalaman na ang pinakamalaking mistake na gagawin niya sa 20 taong career ay ang pag-judge sa libro basis sa cover. Nito magpatuloy sa pagbabasa upang malaman kung paano isang akto ng kayabangan ay magiging pinakamahalagang lesson ng buhay. Tumayo ka ng maayos, utos ni Judge Villanueva kay Marcus. Ang boses ay puno ng autoridad at pagkakadisgust. At ayusin mo ang sarili mo. Hindi ito palengke na pwedeng pumasok ka ng basta-basta. Si Marcus ay tumayo ng mas tuwid, ngunit hindi nagbago ang kanyang calm demeanor. Ang mga mata niya ay nanatiling focused sa judge, walang takot o pagkakawiwindang. Your Honor, nakipagsalita ang abogado ng plaintiffs, si Atty. Rodriguez. Si Mr. Chen ay key witness namin sa kasong ito. Siya ang, tahimik muna, attorney, putol ni Judge Villanueva. Bumalik ang atensyon niya kay Marcus. Ikaw, ano ba ang trabaho mo? Businessman po, sagot ni Marcus ng simple. Tumawa ulit si Judge Villanueva, mas malakas ngayon. Businessman? Anong klaseng business? Tingi-tingi sa kanto? Ang mga tao sa korte ay nagtawanan ulit. Ang mga court stenographer ay napatingin sa isa't isa. Hindi comfortable sa behavior ng judge. Si Atty. Rodriguez ay nagsimulang mag-worry. Hindi niya inaasahan ang ganitong treatment. Your Honor, subong pakialam ni Atty. Rodriguez, si Mr. Chen ay may importante information tungkol sa disputed property. Attorney Rodriguez. Malakas na sigaw ni Judge Villanueva. Sinabi ko ng tahimik. Ako ang nagtatanong dito, hindi ikaw. Bumalik ang tingin niya kay Marcus. Kita mo, binata. Ang korte ko ay para sa mga seryosong tao na may seryosong kaso. Hindi para sa mga taong mukhang galing sa kalsada.
Anong alam mo ba sa property worth 500 million? Si Marcus ay nag-take ng malalim na hininga. 28 taon na siya sa mundo ng business. Nakipag-negotiate sa mga CEOs ng mga multinational companies, nakipagsalita sa mga international conferences, ngunit hindi pa siya naka-encounter ng ganitong klaseng disrespect. Your Honor, sabi niya calmly, kung papayagan niyo po ako na magsalita, papayagan? Ulit ni Judge Villanueva na parang narinig siya ng insulto. Pinata na sa korte ka. Hindi ito lugar kung saan pwedeng makipag-argue ka sa judge. Anong school ba pinasukan mo? May diploma ka ba? Ang mga court personnel ay nagsimulang mag-worry. Si Mesque Santos, ang court reporter, ay hindi comfortable sa nangyayari pero hindi niya alam kung paano makikialam. Si Atika Rodriguez ay obviously frustrated pero hindi makagalaw dahil sa fear na mas lalalong magalit ang judge. May MBA po ako sa Harvard Business School, sagot ni Marcus pa ring kalmado. Harvard? Tawa ni Judge Villanueva. Saan mo nakuha yan? Sa rekto? Tignan mo naman ang sarili mo. Anong Harvard graduate ang magsusuot ng ganiyang damit sa korte? Dito na nagsimulang maging uncomfortable ang lahat. Ang mga abogado sa audience ay nagsimulang mag-whisper sa isa't isa. May mali sa nangyayari. Si Marcus ay nag-reach sa bulsa niya at naglabas ng simpleng wallet, walang designer brand. Ordinaryong leather wallet na mukhang nabili sa department store. Naglabas siya ng isang card. Your Honor, ito po ang identification card ko. Pwede ninyong i-verify. Huwag mo akong binibigyan ng peking ID. Sigaw ni Judge Villanueva. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Judge Carmen Villanueva. 20 taon na akong judge sa korte na ito. Hindi mo ako maloloko sa mga cheap tricks mo. Nakatayo si Marcus sa witness stand. Hawak pa rin ang ID card niya. Sa simpleng plastic card na yon ay nakasulat ang information na magbabago sa lahat. Marcus Chen, Chief Executive Officer, Chen Industries Group. Your Honor, pakialam ulit ni Atty. Rodriguez. Kung pwede lang ninyong tingnan, tahimik, sigaw ni Judge Villanueva. Atty. Rodriguez, kung hindi mo kayang kontrolin ang witness mo, papalitan ko kayo. Ayokong nakikita ang mukha niyang tambay na ito sa korte ko. Si Marcus ay naglakad papalapit sa bench ni Judge Villanueva. Ang mga security guard ay nag-alert, ready na pigilan siya kung kailangan. Your Honor, sabi ni Marcus. Ang boses ay unti-unting tumitindi. Hindi po ako tambay. Hindi po ako nanggagaling sa kalsada. At hindi po ako ordinaryong witness na, talaga, sarcastic na sabi ni Judge Villanueva. Ano ka nga? Si Marcus ay tumingin sa mata ng judge na walang takot. Ako po ang actual owner ng property na pinag-aagawan sa kaso na ito. Nanahimik ang buong korte. Ang mga tao ay nag-look sa isa't isa confused. Si Judge Villanueva ay tumigil sa pagtawa. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya. Ngayon medyo serious. Ang 500 million worth property na pinag-aagawan ng dalawang parties, Your Honor. Sabi ni Marcus na mas malakas na ngayon. Nasa akin po ang title. Ako po ang tunay na may-ari. Nagsimulang mag-buzzing ang korte. Si Atty. Rodriguez ay nanlambot sa upuan niya. Ito ang hindi niya inaasahan. Imposible, sabi ni Judge Villanueva, ngunit may duda na sa boses niya. Si Marcus ay naglabas ng folder mula sa kanyang simple na backpack. Your Honor, nandito po ang lahat ng documents. Original land titles, tax declarations, proof of purchase. Lahat po legal at notarized. Binuksan niya ang folder at naglabas ng mga papers. Hindi ordinary copies. Original documents na may official seals, signatures, at watermarks. At kung nagtataka po kayo kung bakit ako nandito, patuloy ni Marcus, nandito po ako kasi gusto ko personally na makita kung sino ang mga taong nag-claim sa property ko ng walang karapatan. Si Judge Villanueva ay kinuha ang mga documents na may nanginginig na kamay. Sa unang tingin pa lang, obvious na authentic ang mga papers. At sa baba ng lahat isang signature, Marcus Chen. Hindi ito pwede, bulong niya. Your Honor, sabi ni Marcus, ngayong may authority na sa boses, maaari po ba ninyong basahin ang pangalan sa deed of sale? Yung date kung kailan ko binili ang property na yan? Tumingin si Judge Villanueva sa papel. Clear na nakasulat. Purchased by Marcus Chen, March 15, 2018. Total amount, PHP 480,000, 480 million pesos. Binili ng binata na tinawag niyang tambay. Doon pa lang niya na-realize na ginawa niya ang biggest mistake ng career niya. Ang katahimikan sa korte ay nakakabingi. Si Judge Carmen Villanueva ay nakatingin sa mga documents na hawak niya. Ang mga mata ay nanlalaki sa realization na ang binata na kanyang minaliit ay nagbabayad ng buwis na mas malaki pa sa annual salary niya bilang
Judge, i-verify ninyo ito. Utos niya sa court clerk na may nanginginig na boses. Tumawag kayo sa Registry of Deeds. Ngayon na. Si Marcus ay bumalik sa witness stand, ngunit ngayon ang atmosphere ay completely different. Ang mga abogado sa audience ay nag-whisper ng mas intense. Ang mga court personnel ay nagtitinginan na may mixture ng shock at curiosity. Habang naghihintay ng verification, si Atty. Rodriguez ay lumapit kay Marcus. Mr. Chen, bulong niya, bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang actual owner? Sabi ko naman sa inyo, attorney, sagot ni Marcus. Sinabi ninyo lang na witness ako. Hindi ko alam na gaganito ang judge ninyo. Si Judge Villanueva ay narinig ang conversation. Tahimik diyan. Hindi pa tapos ang proceedings. Ngunit alam ng lahat na nagpapanik na siya. Ang confidence na dating meron siya ay unti-unting nawawala. Kung totoo ang mga documents na ito, hindi lang mistake ang ginawa niya. Career suicide. Ring. Ring. Tumunog ang telepono ng court clerk. Your Honor, sabi ng clerk, ang mukha ay naging putla. Confirmed po. Si Mr. Marcus Chen po talaga ang registered owner ng property. Clean title. Walang lien. Fully paid taxes hanggang ngayong taon. Bumagsak ang mundo ni Judge Villanueva. Ang binata na tinawag niyang tambay ay nagbabayad ng property tax na 2.3 million pesos every year. Higit 3 beses sa annual salary niya bilang judge. Your Honor, nagsalita si Marcus, ngayong may full confidence, gusto ko po sanang ipaliwanag kung bakit nandito ako ngayon. Hindi sumagot si Judge Villanueva. Nakatitig lang siya sa space, processing ang magnitude ng ginawa niyang pagkakamali. Noong 2018, patuloy ni Marcus, bumili ako ng 50-hectare property sa Laguna para gawing ecotourism resort. Investment ko ito para sa future ng mga local communities doon. Ang plano ko ay mag-provide ng trabaho para sa mga residente at ma-preserve ang environment. Naglabas si Marcus ng isa pang folder. Nandito po ang architectural plans, environmental impact studies at employment projections. Lahat po ito ginastos ko ng mahigit 50 million pesos para sa planning stage pa lang. Si Judge Villanueva ay tumingin sa mga blueprints, sophisticated designs para sa sustainable resort, complete environmental assessments, detailed business projections. Hindi ito gawa ng tambay. Ito ay gawa ng somebody na may vision at resources para ma-execute ang vision na yon. Pero nabalitaan ko, patuloy ni Marcus, na may 2 parties na nagsiki-claim sa property ko. Kaya nandito ako para personally makita kung sino sila at kung bakit nila sini-claim ang property na legally purchased at owned ko. Tumayo si Atty. Rodriguez. Your Honor, kung ganon po walang grounds ang case na ito. Si Mr. Chen po ang legal owner. Hindi pa ako tapos, sabi ni Marcus. Lumingon siya sa mga plaintiffs na nasa audience. Gusto ko ring malaman kung sino ang nag-advise sa inyo na mag-file ng case sa property ko nang walang proper verification. Nagsimulang magpanic ang mga parties. Obvious na hindi nila inaasahan ito. Mr. Chen, nakialam si Judge Villanueva trying to regain control ng situation. Kung ikaw nga ang owner, bakit hindi mo sinabi kaagad? Tumingin si Marcus sa mata ng judge. Your Honor, tinry ko po. Pero busy po kayo sa pagkukutya sa appearance ko na hindi ninyo naging interested sa sinasabi ko. Nasaktan si Judge Villanueva sa comment, pero hindi niya ma-deny kasi totoo. At to be honest po, patuloy ni Marcus, gusto ko ring makita kung paano ninyo ako i-treat nang hindi alam kung sino ako. Kasi kung ganito ninyo ako i-treat, paano ninyo kaya i-treat ang mga ordinaryong Pilipino na pumupunta dito para sa hustisya? Nagsimulang mag-murmur ang mga tao sa korte. Tama ang point ni Marcus. Your Honor, sabi ng court clerk, may isa pang document na hawak. May message po tayo mula sa Supreme Court. May complaint daw na ni-file against this court tungkol sa inappropriate conduct ng presiding judge. Nagsimulang manginig si Judge Villanueva. Sino ang nag-file? Si Marcus ay nag-raise ng kamay. Ako po, Your Honor. Habang naghihintay sa verification, nag-file ako ng formal complaint sa Judicial and Bar Council tungkol sa discriminatory behavior na naranasan ko dito. Anong... Hindi natapos ni Judge Villanueva ang tanong. Your Honor, sabi ni Marcus, naglabas ng phone. Nakarecord po ang buong conversation namin. Lahat po ng mga comment ninyo tungkol sa appearance ko, ang mga assumptions ninyo, ang pagkukutya ninyo, lahat po nandito. Ipinakita niya ang phone na may recording app na tumutulog. Timestamp 2 hours and 15 minutes. At naisubmit ko na po ito sa proper authorities kasama ng video footage mula sa court's own CCTV. Naramdaman ni Judge Villanueva na nawawala ang hininga niya.
20 taon na siya bilang judge at ngayon sa loob ng isang araw, possible na matapos ang career niya. Mr. Chen, sabi niya na may nanginginig na boses. Siguro may misunderstanding lang. Walang misunderstanding, Your Honor, sabi ni Marcus firmly. Crystal clear po ang nangyari. Nakita ninyo ang simpleng damit ko at naging conclusion ninyo agad na hindi ako belong dito. Hindi ninyo man lang binigyan ng chance na mag-explain o mag-present ng evidence. Tumayo si Marcus at tiningan ang buong korte. Your Honor, ang korte ay supposed to be the great equalizer. Dito, lahat ng tao ay dapat treated equally, regardless of appearance, social status, or wealth. Pero ang ginawa ninyo sa akin ngayong araw ay opposite nun. Nagsimulang mag-upload ang mga tao sa audience. Para sa kanila, nakikita nila ang David versus Goliath story at si Marcus ang naging boses ng lahat ng ordinary citizens na na-discriminate sa mga ganyang sitwasyon. At dahil dito, patuloy ni Marcus, hindi lang ako mag-file ng complaint against you. Magdodonate din ako ng 10 million pesos sa Legal Aid Foundation para sa mga taong hindi afford ang legal representation pero deserve ng equal treatment sa korte. Bumagsak si Judge Villanueva sa upuan niya. Ang binata na tinawag niyang tambay ay hindi lang milyonaryo. Mas principled pa siya kaysa sa kanya. At ngayon ang mundo ay makakalaman kung sino talaga ang naging tambay sa araw na yon. Habang nagkakaulo ang korte sa revelation, si Marcus Chen ay nananatiling kalmado sa witness stand. Ngunit sa isip niya, iniisip niya kung paano naging ganito ang mundo. Kung saan ang mga taong dapat magsiserve sa justice ay naging perpetrator ng injustice. Mr. Chen, sabi ni Atty. Rodriguez, approaching the witness stand, kung pwede po, mari ninyong i-elaborate ang extent ng inyong business operations? Tumingala si Marcus kay Judge Villanueva na obviously ay nag-struggle pa rin sa realization. Your Honor, okay lang po ba na magpatuloy? Walang tugon si Judge Villanueva. Nakatitig lang siya sa kawalan, processing ang magnitude ng situation. I'll take that as a yes, sabi ni Marcus. Humarap siya sa buong korte. Para sa mga curious, nagsimula siya. Ang Chen Industries Group ay nag-operate sa technology, real estate, renewable energy, at logistics. May operations kami sa Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Hong Kong, South Korea, Japan, Australia, United States, at United Kingdom. Nagsimulang magmurmur ang audience. Ito ba ang tambay na tinutukoy ng judge? Ang annual revenue namin, patuloy ni Marcus, ay approximately 18 billion pesos. Nag-employ kami ng 23,000 people across all countries at 8,000 dito sa Philippines. Si Judge Villanueva ay unti-unting naging conscious ulit. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko po, Your Honor, na ang binata na tinawag ninyong tambay ay nagbabayad ng corporate taxes na 890 million pesos every year sa Philippine government. 90 million pesos. Equivalent ito sa sweldo ng 2,000 judges for 1 year. At ang personal income tax ko po, patuloy ni Marcus, ay 145 million pesos annually. Nagsimulang tumayo ang mga tao sa audience para mas makita si Marcus. Hindi ito ordinary witness. Ito ay isang economic powerhouse na nakadisguise as regular citizen. Your Honor, sabi ni Marcus, ang reason kung bakit ako naka-simple dress lang ngayon ay hindi dahil wala akong pambili ng mamahaling damit. Ginagawa ko ito deliberately para makita ko kung paano nire-react ng mga tao sa appearance lang. Naglabas siya ng isa pang phone. Hindi ordinaryong phone, kundi latest iPhone Pro Max na customized. Ito ang business phone ko. Nandito ang direct line sa mga CEOs ng Samsung, Microsoft, Toyota, Grab, at maraming international companies na partner namin. Ipinakita niya ang phone na puno ng missed calls at messages. Habang nandito tayo sa korte, may 7 international conference calls akong na-miss na worth ng combined deals na 2.3 billion pesos. Si Judge Villanueva ay napalunok. Mr. Chen, bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Kasi po, putol ni Marcus. Gusto ko makita ang true character ng mga tao. Kasi sa business, you deal with people every day. At kailangan mo malaman kung sino ang makakatiwalaan based sa karakter nila. Hindi sa kung paano sila mag-treat sa mga tao na akala nila ay powerful. Tumingala siya sa mga tao sa korte. Ang mga tunay na successful people ay hindi yung mga naglo-look down sa iba. Ang mga tunay na successful ay yung mga nagre-respect sa lahat ng tao regardless ng status nila sa buhay. Nagsimulang mag-applaud ang mga court personnel para sa kanila. Nakakita nila ng rare na tao. May power pero humble,
may pera pero principled. Your Honor, patuloy ni Marcus, ang problema ninyo ngayong araw ay hindi lang discrimination. Ang problema ninyo ay naging symbol kayo ng lahat ng mali sa justice system natin. Nagtahimik ang buong korte. Ang mga ordinaryong Pilipino na pumupunta dito para sa hustisya ay natatakot kasi akala nila ay hindi sila mabibigyan ng fair treatment kung hindi sila mukhang mayaman or influential. At base sa nakita ko ngayong araw, tama sila. Si Judge Villanueva ay nagsimulang umiyak, hindi lang dahil sa hiya kundi dahil sa realization na tama si Marcus. But you know what, Your Honor? Sabi ni Marcus, ang boses ay naging mas gentle, hindi pa huli ang lahat. Ang nangyari ngayong araw ay pwedeng maging start ng bagong chapter para sa inyo at para sa justice system natin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Judge Villanueva na may pag-asa sa boses. Ibig ko pong sabihin, sabi ni Marcus, na willing ako na hindi i-pursue ang complaint ko against you kung papayagan ninyo akong mag-establish ng program dito sa korte para sa equal treatment ng lahat ng citizens. Tumingala ang mga mata ni Judge Villanueva. Program? Opo. Ang Chen Foundation ay mag-sponsor ng Justice for All program. Maglagay kami ng legal aid desk sa lahat ng major courts sa Metro Manila, free legal assistance para sa mga taong hindi afford ang abogado, training seminars para sa mga judges at court personnel about equal treatment, at scholarship program para sa mga law students na galing sa mahihirap na pamilya. Nagsimulang mag-exciting ang mga tao sa audience. Ito ay revolutionary program na makakatulong sa millions ng Pilipino. Ang budget namin para sa program na ito, patuloy ni Marcus, ay 250 million pesos for the first year. Renewable depending on results, 250 million pesos. Equivalent ito sa budget ng buong Department of Justice para sa legal aid programs. At ikaw, Your Honor, tumingin si Marcus kay Judge Villanueva, kung willing kayo, pwede kayong maging spokesperson namin para sa program. Kasi ang mga taong nag-make ng mistakes at natuto ay mas credible na mag-teach sa iba about doing the right thing. Hindi makapaniwala si Judge Villanueva sa generosity ni Marcus. Ang binata na kanyang na-discriminate ay nag-o-offer pa ng chance para sa redemption. But, sabi ni Marcus, ang tone ay naging serious ulit. Kailangan po ninyang mag-public apology, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga taong na-discriminate ninyo in the past. At kailangan ninyong mag-commit na hindi na ito mauulit. Tumayo si Judge Villanueva sa unang pagkakataon sa buong araw. Ang pride niya ay nawala completely. Mr. Chen, sabi niya na may nanginginig na boses. Hindi ko deserve ang kindness na ipinakikita mo sa akin ngayon. Pero handa akong gawin ang lahat para makorek ang mistake ko. Tumango si Marcus. Good. Kasi Your Honor, ang tunay na measure ng character ng tao ay hindi kung gaano siya ka-perfect. Ang measure ay kung paano siya nagre-respond kapag na-realize niya na mali siya. At sa sandaling iyon, nagsimula ang transformation, hindi lang ni Judge Villanueva, kundi ng buong justice system na magiging inspired sa nangyari sa araw na yon. 2 linggo pagkatapos ng dramatic na pangyayari sa korte, bumalik si Marcus Chen sa Quezon City Regional Trial Court. Ngunit ngayong beses, hindi na siya nag-disguise. Nakasuot siya ng professional business attire, tailored suit na nagkakahalaga ng 150,000 pesos, Rolex watch na worth 2 million, at Italian leather shoes. Kasama niya ang team ng mga lawyers, architects at social workers para sa implementation ng Justice for All program. Ang transformation ng korte ay immediate. Sa lobby, may bagong legal aid desk na staff ng qualified lawyers na nag-provide ng free consultation. May information boards na nakadisplay sa Tagalog, English at iba pang local languages para sa mga procedures. At may customer service representatives na trained sa proper treatment ng lahat ng citizens. Mr. Chen, bati ni Judge Villanueva, nang makita siya. Ang dating arrogant na judge ay naging completely different person. Humble, respectful, at obviously na-learn ang lesson niya. Good morning, Your Honor, sagot ni Marcus. Kamusta na ang implementation ng mga bagong policies? Smooth naman po. Ang mga court personnel ay nag-attend ng training seminars ninyo tungkol sa equal treatment. At nakita ko na po ang difference. Mas komportable na ang mga ordinary citizens na pumupunta dito. Totoo yun. Sa nakaraang 2 linggo, nag-increase ang number ng mga taong nag-file ng cases kasi comfortable na silang approaching the court system. At Your Honor, sabi ni Marcus, kamusta naman ang personal transformation ninyo? Ngumiti si Judge Villanueva.
pero may sadness sa mata. Mr. Chen, hindi ko makakalimutan ang ginawa ko sa inyo. Ginagamit ko ito as daily reminder na hindi ko dapat i-judge ang sino man based sa appearance nila. Good, sabi ni Marcus. Kasi ito ang pinaka-important na lesson na matututunan ninyo sa buong career ninyo. Sa loob ng 2 linggo, si Judge Villanueva ay naging poster child ng transformation. Ang mga kaso niya ay naging mas fair, ang treatment niya sa mga witnesses ay naging equal regardless ng social status, at ang reputation niya sa legal community ay gradually na-rebuild. Mr. Chen, sabi ni Atty. Rodriguez, lumalap sa kanila, nakakagulat po ang response sa program ninyo. May mga judges na mula sa ibang cities na gustong i-implement din ang same program sa kanilang mga korte. Talaga? Tanong ni Marcus. Maganda naman yon. Ibig sabihin naging catalyst tayo ng positive change. Totoo yon. Ang kwento ni Marcus at Judge Villanueva ay kumalat sa buong legal community, naging viral sa social media, naging headline sa mga newspapers, at naging case study sa mga law schools. Sir, sabi ni Ms. Santos, ang court reporter, pwede po bang magtanong? Sige, sagot ni Marcus. Bakit po ninyo ginawa ito? Ibig sabihin, bakit ninyo naisip na mag-disguise para matest kung paano kayo tratratuhin? Ngumiti si Marcus. Ms. Santos, successful ako sa business kasi alam ko kung paano basahin ang mga tao. At ang best way para malaman ang karakter ng tao ay makita mo sila sa natural state nila. Hindi yung performance nila kapag alam nilang may power ka. At base po sa experience ninyo dito sa korte ni Judge Villanueva, ano po ang na-conclude ninyo? Na-conclude ko, sabi ni Marcus tumingin kay Judge Villanueva, na ang mga tao ay capable of change. Ang importante ay bigyan mo sila ng opportunity para matuto at mag-grow. Nang hapon, nag-organize si Marcus ng press conference sa lobby ng korte. Ang mga major news networks ay nandoon. ABS-CBN, GMA, CNN Philippines, Rappler, at mga international media outlets na nag-cover ng story. Ladies and gentlemen, nagsimula si Marcus sa microphone. 2 linggo na ang nakalipas since ang incident dito sa korte na ito. At ngayong araw proud ako na i-announce ang full implementation ng Justice for All program. Nag-upload ang mga reporter at spectators. Ang program na ito, patuloy niya, ay hindi lang para sa korte na ito. Nag-commit ako na i-expand ito sa 50 major courts sa buong Pilipinas sa loob ng susunod na 3 taon. Muling nag-upload ang crowd. At ang budget namin para sa expansion na ito ay 2.5 billion pesos. Nagsimulang mag-murmur ang mga tao. Ito ay massive commitment para sa social justice. Pero ang most important part ng announcement ko ngayong araw, sabi ni Marcus, ay hindi ang pera o ang programs. Ang most important ay ang transformation na nakita namin kay Judge Villanueva. Tumingala si Judge Villanueva, hindi inaasahan na ma-mention siya. Your Honor, pwede po bang lumapit dito? Nag-hesitate si Judge Villanueva, pero tumayo siya at lumapit sa microphone. Judge Villanueva, sabi ni Marcus sa harap ng mga kamera, 2 linggo ago, nag-discriminate kayo sa akin based sa appearance ko. Ngayong araw, ano po ang masasabi ninyo sa nangyari? Kinuha ni Judge Villanueva ang microphone na may nanginginig na kamay. Mr. Chen, sa harap ng lahat ng narito at ng mga nanonood sa TV, nagsimula siya. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko sa inyo. Hindi excuse ang 20 years ko na pagiging judge para sa discriminatory behavior na ipinakita ko. Naging emotional siya. At sa lahat ng mga taong na-discriminate ko rin in the past dahil sa appearance o social status nila, sorry ako. Hindi ninyo deserve yon. Nagsimulang mag-upload ang mga tao. Pero, patuloy ni Judge Villanueva, salamat kay Mr. Chen, natuto ako ng most valuable lesson ng career ko, na ang justice ay para sa lahat, regardless of kung sino ka o anong hitsura mo. At moving forward, gagawin ko ang lahat para ma-ensure na equal treatment ang matatanggap ng bawat tao sa korte ko. Nag-standing ovation ang lahat. At ngayong araw, dagdag ni Judge Villanueva, proud ako na mag-announce na naging part ako ng Justice for All program ni Mr. Chen. Hindi lang bilang beneficiary, kundi bilang advocate. Lumapit si Marcus kay Judge Villanueva at nag-handshake sa harap ng mga kamera. Your Honor, sabi niya, this is what real leadership looks like. Hindi ang pag-pretend na perfect ka, kundi ang pag-acknowledge ng mistakes mo at ang commitment mo to do better. 6 na buwan pagkatapos ng historic na pangyayari sa Quezon City Regional Trial Court, ang Justice for All program ni Marcus ay naging model para sa buong Southeast Asia.
Ang mga delegations mula sa Thailand, Malaysia, Indonesia at Singapore ay pumupunta sa Pilipinas para i-study ang program at i-implement sa kanilang mga bansa. Sa isang mahangin na umaga ng Sabado, bumalik si Marcos sa korte. Hindi para sa legal proceedings, kundi para sa grand opening ng Marcos Chen Justice Center, isang state-of-the-art facility na adjacent sa korte na nag-provide ng comprehensive legal services sa mga ordinary citizens. Mr. Chen, bati ni Judge Villanueva, na ngayon ay naging isa sa mga most respected judges sa buong Metro Manila. Ready na po ba kayo para sa ceremony? Ready na, Your Honor, sagot ni Marcos. At salamat sa lahat ng tulong ninyo sa project na ito. Ang transformation ni Judge Villanueva ay extraordinary. Mula sa arrogant at discriminatory judge, naging siya ang champion ng equal justice. Ang mga kaso niya ay naging viral sa social media dahil sa fair treatment niya sa lahat ng parties, regardless ng social status. Naging inspirational speaker pa siya sa mga law schools tungkol sa importance ng equal treatment. Sir Marcos, lumapit si Maria Santos, isang 45 taong gulang na tindera sa palengke. Salamat po sa programa ninyo. Nakuha ko na po ang justice para sa kaso ko laban sa landlord namin. Si Maria ay isa sa first beneficiaries ng program. May kaso siya laban sa abusive landlord na hindi niya ma-afford na i-pursue dati. Ngayon, may free legal representation siya at nanalo ang kaso. Walang anuman, Ate Maria, sagot ni Marcos. Yan ang purpose ng program. Para sa mga taong tulad ninyo na deserve ng justice pero hindi afford ang legal fees. Sa loob ng 6 na buwan, ang Justice for All program ay nakatulong na sa 15,000 cases nationwide. Ang success rate ay 78%, na significantly mas mataas compared sa average na 45% para sa self-represented cases. Ladies and gentlemen, nagsimula si Marcos sa podium ng grand opening ceremony. 6 na buwan ago, naging victim ako ng discrimination dito sa korte na ito. Ngayong araw, proud ako na mag-announce na ang lugar na ito ay naging simbol ng equality at justice. Nag-applaud ang mga tao, mga judges, lawyers, court personnel at hundreds ng ordinary citizens na na-benefit sa program. Pero ang most important achievement namin, patuloy ni Marcos, ay hindi ang statistics o ang facilities. Ang most important ay ang cultural change na nakita natin sa justice system. Tumingin siya kay Judge Villanueva na nakaupo sa front row. Judge Villanueva, tawag niya, pwede po bang lumapit dito? Tumayo si Judge Villanueva at lumapit sa stage. Your Honor, sabi ni Marcos sa microphone, 6 months ago, naging example kayo ng lahat ng mali sa justice system. Ngayong araw, naging example kayo ng lahat ng tama. Nagsimulang mag-upload ang crowd. At dahil dito, patuloy ni Marcos, gusto ko kayong i-offer ng position as National Director ng Justice for All program. Napatigil si Judge Villanueva, hindi niya inaasahan ito. Mr. Chen, sabi niya sa microphone, sigurado po ba kayo? Ako po yung nag-discriminate sa inyo at ikaw rin yung nag-transform completely, putol ni Marcos. Your Honor, ang mga taong nag-make ng biggest mistakes ay usually ang mga naging best teachers kasi alam nila ang consequences ng wrong choices. Nag-think si Judge Villanueva ng ilang segundo, tapos tumango. Tatanggapin ko po ang position, sabi niya, pero under one condition. Ano po iyon? Na ang first case na hawak ko as National Director ay ang pag-investigate sa lahat ng judges na may similar behavior sa ginawa ko sa inyo para ma-ensure natin na ang nangyari sa akin ay hindi mauulit sa iba. Nag-standing ovation ang buong crowd. Agreed, sabi ni Marcos, nag-handshake kay Judge Villanueva. Sa audience, nakaupo si Attorney Rodriguez kasama ang dating plaintiff sa original case. Lumapit sila kay Marcos pagkatapos ng ceremony. Mr. Chen, sabi ni Attorney Rodriguez, hingi po kami ng tawad. Ginawa namin ang kaso laban sa property ninyo nang walang proper verification. Kasalanan po namin. Walang problema, attorney, sagot ni Marcos. Actually, salamat sa inyo. Kasi kung hindi kayo nag-file ng kaso, hindi ko madidiscover ang problem sa justice system at hindi ko ma-implement ang solution. Ano po ang mangyayari sa aming original case? Dismissed na iyon, sagot ni Marcos. Pero may offer ako sa inyo. Gusto ninyo bang maging part ng legal team ng Justice for All program? Need namin ng mga lawyers na may experience sa property cases. Nagkatinginan ang mga dating plaintiffs at nag-nod. Tatanggapin po namin, sabi nila. Sa gabi, sa private celebration sa Chen Foundation headquarters sa Makati, nakaupo si Marcos sa rooftop garden, nag-reflect sa napakalaking journey na dinaan niya. Sir Marcos, lumapit sa kanya si Sarah Lim, ang Chief Operating Officer ng Chen Industries. Proud kami sa ginawa ninyo. Ang Justice for All program ay naging model na para sa buong Asia.
Salamat Sarah, sagot ni Marcus. Pero alam mo, ang nangyari dito ay nag-teach sa akin ng important lesson din. Ano po yun? Na minsan, ang mga worst experiences natin ay nagiging opportunities para sa greatest contributions natin sa mundo. Tumingin siya sa city lights ng Makati. Kung hindi ako nag-disguise as ordinary citizen, hindi ko madidiscover ang discrimination sa justice system. Kung hindi ako na-discriminate ni Judge Villanueva, hindi namin ma-implement ang solution. So worth it po ang bad experience? Definitely, sabi ni Marcus. Kasi ngayon millions of Filipinos ay may access sa equal justice. At ang isang judge na dating discriminatory ay naging champion ng equality. Ano po ang next plan ninyo, sir? Ngumiti si Marcus. Expansion sa international level. Gusto ko na ma-implement ang Justice for All program sa buong Southeast Asia. Para hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa din, lahat ng tao ay may equal access sa justice. Ang Justice for All program ay naging international success story. Nag-expand ito sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam at Singapore. Si Marcus Chen ay naging youngest recipient ng Ramon Magsaysay Award para sa public service. Si Judge Carmen Villanueva ay naging most sought-after speaker sa mga international conferences tungkol sa judicial reform. Ang original Quezon City Regional Trial Court ay naging pilgrimage site para sa mga law students at justice advocates mula sa buong mundo. May plaque doon na nagsasabing, "Dito nagsimula ang Justice for All movement, proof na ang mga worst mistakes ay pwedeng maging catalyst para sa greatest achievements." Sa isang interview sa CNN International, tinanong si Marcus, "Mr. Chen, kung hindi kayo na-discriminate ni Judge Villanueva, nangyari pa kaya ang Justice for All program?" Sagot niya, "Siguro hindi. Kaya nga grateful ako kay Judge Villanueva. Hindi lang siya ang na-transform sa experience na yon. Ako rin. Natuto akong gamitin ang privilege ko para sa greater good." At sa mga taong na-discriminate dahil sa appearance or social status nila, ano po ang message ninyo? Na huwag silang mag-give up? Na ang discrimination na nararanasan nila ngayon ay pwedeng maging fuel para sa positive change sa future? At na may mga taong handang makipaglaban para sa equality? Kailangan lang nila hanapin ang tamang platform at opportunity. Hanggang ngayon, araw-araw pa rin bumabalik si Marcus sa original courtroom sa Quezon City. Hindi na nakadisguise, pero pa ring humble. Nakikipag-usap siya sa mga ordinary citizens na humihingi ng legal aid, nag-monitor ng progress ng mga cases, at nag-ensure na ang vision ng equal justice ay na-maintain. At minsan kapag nakikita niya si Judge Villanueva na nag-handle ng cases na may fairness at compassion, naalala niya na ang pinakamalakas na form ng justice ay hindi revenge, kundi transformation. Ang tunay na measure ng success ay hindi kung gaano kakayaman o ka-powerful. Ang measure ay kung paano mo ginagamit ang privilege mo para gawing better ang mundo para sa mga taong walang privilege. Marcus Chen.